Ayan na po. Meron na pong petisyon dyan ho sa Korte Suprema na ipapatigil itong akap, itong ayuda po mga kabida na ginagamit di umano ng mga politiko sa eleksyon na ito. Okay? Now, yan yung pag-uusapan po natin kasi umabot na po ng Korte Suprema yung petisyon po mga kabida. Now, pero bago yan, isang magandang umaga sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po. Sa post po ng GMA News Online, ang sabi po niya dito mga kabida, SC urge to stop AKAP implementation. Ayun. So, meron pong nagpetisyon dyan sa Korte Suprema para pigilan po itong AKAP na lubusan na pong maimplementa po mga kabida. Although, nag-start po yung implementation since January pa po, kasi yung AKAP budget na 26 billion pesos po mga kabida, part po ng 2025 national budget o itong General Appropriations Act of 2025. Okay, dito sa post po ng GMA, babasahin ko lang po yung kanila pong balita para malinaw po mga kabida. Several groups on Friday filed a petition before the Supreme Court seeking a temporary restraining order o TRO on the implementation of the Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP under the 2025 national budget. Okay. So, may grupo po na nagpetisyon para ipatigil itong implementasyon po ng AKAP po mga kabida. Kaya na sinabi ko po kanina, parang ginagamit na po ito ng mga politiko, while they are campaigning dyan sa kanilang mga lugar. Okay? The petitioners are the One Sambayan Coalition, Sanlakas, Advocates for National Interest, and other individuals. Yung mga conveners po dito, yung mga petitioners dito mga kapida, representing the respective group, ay kinabibilangan po ni na dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, at ang mga representante po mga kabida mula sa Sanlakas at iba pang mga grupo na sumali dito sa petisyon na ito. Okay? Ang mga respondents po dito mga kabida ay ito pong Senate of the Philippines, the House of Representatives, the Office of the Executive Secretary, the Department of Budget and Management, the Department of Finance, and the Department of Public Works and Highways. Ayan. Yun yung mga respondents po dito. According to the petitioners, AKAP has the budgets of a congressional pork barrel. The petitioners cited a previous ruling that defined pork barrel as a lump sum discretionary fund, wherein legislators can control aspects of its utilization. So parang perceive po itong AKAP na pork barrel po ng mga mambabatas po natin, mga kabida. Although itinanggi po nila yan, na hindi daw pork barrel yung AKAP na yan, Okay? Isa po yung programa ng Department of Social Welfare and Development. Pero nakapagtataka po, kung programa po yan ng DSWD, bakit every time meron pong AKAP distribution, bakit po ang dami mga kongresista dyan, Bakit po andyan yung mga mambabatas po natin, lalong-lalo na po itong mga lawmakers po natin sa lower house? Kung yung AKAP na yan, under ng budget po ng Department of Social Welfare and Development, They noted that officials have admitted that lawmakers participate in the implementation of AKAP by identifying, endorsing, and referring specific individual beneficiaries who meet qualifications. Ayun. So sila mismo yung nag-i-endorso, sila yung nagre-refer po mga kabida, at sila yung nag-identify kung sino yung bibigyan, kung sino yung kwalipikado, mga kabida. So meaning, hindi ang DSWD yung in charge po dito, kundi yung mga mambabatas po natin. Diba? Okay? So ito po.
Respondents tried to play down such participation by claiming that the endorsement or referrals of the individual beneficiaries may still be overruled by officers of the executive branch on the basis of certain parameters. Okay. However, it is clear from Belica that the participation of lawmakers being merely recommendatory does not alter the unconstitutional tenor. Ayun. Opposition lawmakers from the Makabayan bloc had criticized AKAP, saying it was designed to enable vote buying ahead of the May midterm elections. Some House leaders, however, rejected this claim. Matagal naman pong may akusasyon na gano'n no? Na ginagawa pong pork barrel po ito, pero itinatanggi po ito mga kabida ng mga mababatas po natin dyan ho sa lower house. Kaya nga, yun yung tanong kung wala ho silang pakialam po dyan sa akap-akap na yan, bakit andyan po sila every time meron pong distribution? At ito naman pong DSWD, bakit po hinahayaan po nila yan, Kung sa kanila yung show, sila yung may hawak po ng budget na yan, bakit every time na meron pong distribution, hinahayaan po nila itong mga politiko na ito, Tapos nagsasalita pa itong mga politiko. Alam naman po nila na bawal sana yun, Okay? Mayroon pong kautusan po yung COMELEC na bawal yung mga politiko na sumasali dyan ho sa distribution po ng mga ayuda. Bakit andyan po sila? Hindi ho makontrol po ng DSWD po yan, mga kabida. Okay? So, hindi po natin may iwasan po, mga kabida, yung perception po na yung AKAP po ay isang congressional fund po yan, Kumbaga, ginamit lang po yung DSWD, okay? Para po magmukhang legit po yan, Yun yung perception po, Diba? Pero yun nga, itinatanggi po yan ng mga mababatas po natin. Para po maiwasan po at mawala yung perception, so dapat wala po kayo dyan. Hindi ho business ng mga mababatas to join during the distribution. Okay? Kasi ho, programa po yan ng DSWD po, mga kabida. So, yun po, House Deputy Speaker and Quezon Representative J.J. Suarez previously explained that AKAP targets the near-poor sector families on the brink of poverty due to unexpected crises like illness and economic shifts. Ayan. So, hayaan na lang ninyo yung DSWD. Huwag na po kayong makisali dyan. Yung primary task po ninyo, trabaho po ninyo is to legislate. Hindi ho mamimigay po hindi ho tumulong dyan ho sa DSWD para mamigay po ng ayuda dyan ho sa mga constituents po ninyo, Diba? Hindi ninyo trabaho yan, Okay? So, sana po, so ako, pabor po ako dito ho sa ginawang petisyon po, mga kabida, dyan ho sa Korte Suprema. Okay? Ang tanong po, halimbawa po, i-grant po yan. Halimbawa po, ay payagan po yan, ang tanong po ngayon, halimbawa po, papayagan po yan ng Korte Suprema. Okay? Yung petition po ay papaboran po ng Korte Suprema. Okay? Maglalabas po sila ng TRO. Meron po ba kayang natira dyan sa 26 billion na yan? Okay? Baka ho, katulad po yan ng PhilHealth, Nung time na naglabas po ng TRO itong Korte Suprema, ang natira na lang po is 29 billion pesos, out of 89 billion pesos po, mga kabida. Sana po, mga kabida, bilis-bilisan po ng Korte Suprema yung kanila pong action dito, yung kanila pong response. Okay? Sana hindi ho maging katulad doon ho sa PhilHealth. Ang tagal po nilang umaksyon. Kaya ang naabutan lang po yung 29 billion pesos. Pero yung 60 billion pesos po ay wala na po yun, Nakuha na po yun, mga kabida.